basic level of editing katulad nito. So first clip, katabi natin yung motor natin, tapos acting tayo. Kunwari, nag-snap ng finger. Tapos sakyan natin yung motor, tapos alisin natin yan sa camera dahil kukuha tayo ng background. Tapos prepare kayo ng usok na effect. Kung wala pa kayo nito, pwede yung screen record itong sa akin. Or magpunta kayo sa YouTube, tapos i-search nyo doon ground dust black screen. Marami nang lalabas dyan, kayo na bahala mag-download dyan or screen record nyo. Ngayon, edit na tayo sa CapCut. Tap nyo itong new project, tapos import na natin yung video na na-record natin. Click itong add sa baba. Ngayon, dahil na-import na natin yung video, ang una natin gagawin is i-tap natin yung video. Pag ma-highlight na siya, hanapin na natin yung freeze. I-freeze natin yan. Pag ma-freeze yan, ang mangyayari dyan, magiging picture na yan. Hindi na yan gagalaw. Ngayon, ilong freeze natin yung picture na yan, tapos ilipat natin yan sa panghuli. Ayan. Itabi muna natin yan, magagamit natin yan mamaya. So ngayon, balik tayo sa umpisa at hanapin natin sa part kung saan umalis na tayo, kung saan background na lang yung naiiwan. Pag background na lang yung naiiwan, itap natin yung video, split natin yan. Pag ma-split, ilaglag agad natin yan gamit itong overlay. Ngayon, dahil nalaglag na, ilong press natin, tapos i-drag natin papuntang simula. Ayan, nasa simula na siya. Ngayon, itap ulit natin yung nasa baba na clip. Hanapin na natin dito yung mask. At piliin natin dito itong rectangle. At dito, lalabas na yung yellow na kahon. Ang gagawin natin sa yellow na kahon na to, itakip natin dyan sa motor. Ayan, takpan natin yung motor gamit itong yellow na kahon. Itong arrow na white, drag nyo konti. Tapos, click nyo tong check. So ngayon, mag-focus na tayo dito sa finger natin. Hanapin natin sa part kung saan nag-snap na tayo sa finger. Ayan, pag makikita nyo nag-snap na tayo dyan, syempre, bawasan na natin tong sobrang overlay. Kasi hanggang dyan lang siya sa nag-snap. Hanggang dyan lang din yung clip. Kasi kapag i-play natin, ganito mangyayari niya. Oh, yan, parang magic, diba? So ngayon, balikan na natin yung na-freeze natin kanina. Ito yun, ang gagawin natin dito, itap natin at i-remove background natin yan. Tap itong remove BG. Pili natin itong custom removal. Tapos dito, pili natin itong brush kasi libre lang to. Tapos itong size, gawin natin number 3. So ngayon, ang i-brush natin itong motor. I-brush na natin itong motor. Pulahin na natin lahat ng parte ng motor na to. Pag mapula na, siyempre, ma-remove na yung background. So ngayon, tap natin itong arrow isang beses at hanapin na natin yung overlay kasi ilaglag na natin yan. Tapong overlay, malaglag na siya. Ngayon, drag nyo itong white na sidebar kasi babawasan natin yung clip na yan. Ayan, dapat konti lang. Ganyan lang kakonti. Ngayon, itong maliit na clip na to, ilong press natin to, tapos itapat natin dyan sa second clip. So ngayon, itap ulit natin itong maliit na clip na to, tapos dyan banda sa dulo, mag-keyframe tayo dyan bandang dulo. Ayan, tap nyo itong diamond, may keyframe na. Pag may keyframe na sa dulo, punta naman tayo dito sa umpisa. Pag nasa umpisa na tayo, i-touch na natin itong motor at ilagay na natin to sa itaas. Ayan. Kasi pag i-play natin yan, ganito na mangyayari niya, oh. Ayan, oh, nahuhulog na siya. So ngayon, para maging realistic itong effect natin, tap nyo tong add overlay. Kasi yung overlay na natin yung dust effect, yung usok na effect. Tap nyo lang tong add na nasa baba. Ayan, pag ma-overlay nyo na, may itim na background pa yan. So para mawala yung itim na background yan, magpunta tayo sa splice. Piliin natin dito itong filter. Pag okay na, tap nyo na tong check. So ngayon, itong usok na effect na to, ilong press natin to. Tapos idugtong natin dyan sa mga naka-overlay. Tapos itong usok na to, ayusin natin to. Ilagay natin, itapat natin dyan sa motor. Kasi pag i-play natin, ganito na mangyayari niya. O ayan, may usok na. So ngayon, para mas magmukhang realistic pa itong effect natin, magpunta naman tayo dito sa effects kasi lagyan natin yan ng shake. O ito, tap na tong shake. Then tap nyo pa ulit para ma-adjust. Itong intensity siguro gawin natin 9 or 10, ganyan. Tapos itong speed siguro mga 60 or 50. O ayan, basta kayo na bahala dyan kung saan kayo kontento. So ngayon, balik tayo sa umpisa, hanapin natin sa part kung saan bumagsak yung motor. Kung saan bumagsak yung motor, siyempre doon nyo rin itapat itong shake na effect na to. Pansin yung mahaba itong effect na to, siyempre bawasan natin yan, pa-play natin yan. So ngayon, play natin, ito na resulta. O ayan na, pwede nyo nang export yan. Kung libre lang yung CapCut na gamit nyo, siyempre tapos na kayo. Pero kung naka-pro naman kayo, maglagay tayo ng motion blur para mas realistic pa. So ganito lang yung tap nyo tong down, tapos balik tayo dito sa new project. Tapos i-import nyo ulit yung na-export nyo kanina. Sa akin, ito yon, tap nyo lang tong add na nasa baba. Ngayon, punta tayo sa part kung saan pahulog na yung motor natin. Ayan, no? Pag mahuhulog na yung motor natin dyan, tap natin yung video, split natin. Tapos kapag mahulog na yung motor, split ulit. So mangyayari, may maliit na clip na dyan sa gitna. So ang gagawin natin sa maliit na clip na yan, itap natin yan, tapos magpunta na tayo sa motion blur. Tap motion blur, tapos itong blur gawin natin 60. Itong blend 60 din. Tapos itong times gawin natin twice. Okay, check, tapos na. So ngayon, i-play natin, ganito na yung resulta. Oh, ayan, diba? Ayos. So ngayon, pwede na export yan. Tapos na tayo. Kayo na bahala maglagay ng sound effects niyan. Isang share naman sa video na to, malaking tulong na ito sa akin. You know how we do. Kung gusto nyo parang maraming video editing tutorial, walang problema yan. Basta